ang hindi matatawarang pressure na ipinaramdam ni Arthur sa buong klase ng mga upper class division at ang plano ng ating bida para tapatan ang Inferno's cage ni Lucas Wikes at mukhang isang napakabihirang paraan ang gagawin ni Arthur dito mga lads para malika ang napaka-unusual na kapangyarihan. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos sabihin ni Professor Gloria ang buong patakaran ng MacDuel battle ay dito nyo na sinimulan ang pag-commence ng laban. Kaagad nagsimulang maghabulan sina Clear at Cleave na makikitang unlike Caspian Bladeheart na may matinding wind elemental affinity, itong si Clear ay isang fire user at kuwang-kuha niya talaga ang posture ng uncle niya. At ito namang si Cleave ay isa palang long range mage na gumagamit ng pana. Samantalang sina Curtis at Tesha ay naghahabulan na rin na makikitang nasa malaking advantage si Curtis sa mobility gamit ang kanyang band na si Grouder. Ngunit itong si Arthur ay kalmado lamang na napaisip na hindi naman siguro kayang talunin ni Curtis si Tesha, pero sigurado siyang may sapat na kakayahan si Curtis para pigilan si Tesha. Napatingin si Arthur na lumalapit na sa kanya si Lucas at kinuha na nito ang kanyang staff from Dimension Ring. At dito'y humahakbang na ngayon si Lucas dala ang 99% arrogance at 1% confidence. Kinuha na rin ni Arthur ang kanyang Dawn's Ballad at napaisip na akala niya na naging mapagkumaba na ang mukong na to since papasok na ito sa Cyrus Academy, ngunit hindi pala. Kaya humakbang na rin ang ating bida dala-dala ang umaapaw na wind attribute sa katawan. Napatanong si Lucas kung bakit sobrang tagal naman ng kalaban niya. Mukhang natatakot ata na masira ang reputasyon sa pagiging professor dahil matatalo na ito ngayong araw. Kaya napasulyap na lamang ang ating bida dahil pati pala ang professor nila ay curious talaga sa kanya kung paano siya lumaban. Dahil sino ba naman ang mag-aakalang tatalunin lang ng isang first year ang hindi lang isang professor kundi isa ring veteranong adventurer. Kaya napapikit mata na lamang si Arthur na sinabi sa sarili, gusto niyo talaga manood ng palabas ha? Biglang binomba ni Arthur ang kanyang matinding pressure na sobrang nagpagulat kay Lucas. Nang pangiti-ngiti kanina ay bigla na lamang napatulala. At si Professor Gloria ay napangiti na parang expected niya na ito sa isang batang tinalo ang isang professor. Samantalang si Clear at Cleave ay napatigil sa kanilang laban nang naramdaman ang umaapaw na pressure ni Arthur sa paligid at si Curtis naman ay parang na-reminisce ang nangyari noon sa Hell's Auction House habang si Tesha ay napabuntong hininga na lamang dahil alam niya na kung ano talaga ang capability ni Arthur sa pakikipaglaban. Umapaw ang napakatinding wind elemental attribute sa buong katawan ni Arthur habang kalmadong nakatitig kay Lucas na parang ni katiting hindi siya nakaramdam ng takot sa laban na ito. Habang unti-unting humahakbang ngunit sa pag-apak ng unang hakbang ni Arthur ay bigla na lamang itong nagdash na gamit ang wind attribute ay parang demonyong lumipad ang ating bida sa sobrang bilis kaya tarantang-taranta si Lucas na parang hindi niya ito in-expect kagad kung kaya't nagmadali siyang mag-cast ng magic spell by saying manifest and burn. Obey my command and enclose those who stand before me. Kung saan isang napakabihirang magic spell kaagad ang ginawa ni Lucas na tinatawag niyang Inferno's Cage. Mabilis na nakalapit si Arthur at balak niyang hawakan kaagad si Lucas. Ngunit napansin niya na kumalat kaagad sa paligid ang apoy ni Lucas na gusto siyang lamunin ng mga ito. Kaya napawiv ang ating bida at napansin niya na may apoy na namang umatake sa kabilang side. Kung kaya't binura muna ni Arthur ang unang apoy gamit ang hangin at gamit ang earth attribute, lumikha siya ng earth barrier upang salagin ang apoy sa kabila sa pamamagitan ng pagcommand gamit ang kanyang paa. Inapakan ni Arthur ang earth magic na ginawa niya upang makatalon sa kabilang side at sa pamamagitan ng pagtap sa ground gamit ang sanyang kamay, mabilis na kapag side flip ang ating bida upang mas lalong lumawak ang gap at para dumistansya muna. Nakabalik na si Arthur sa distance possession at napansin niyang may ginawa ng kakaibang magic spell si Lucas na makikitang nagmanifest ito ng mga maliliit na bola sa itaas at unti-unti itong kumokonekta sa bawat isa na parang atomic ball fire hanggang sa lumikha ito ng napakalawak na flame barrier. Napangisngis si Arthur dahil parang nasa loob lang siya ngayon sa domain expansion ni Lucas, habang si Lucas ay parang demonyong tumatawa na isinambit ng salitang fall, kung saan bumagsak towards Arthur ang napakaraming maliliit na bolang apoy na siya lang talaga ang target.
Mabilis na tumakbo si Arthur habang iniiwasan ng napakaraming bulang apoy na lumilipad papunta sa kanya. Kalmado lamang ang ating bida na hinihintay na sumunod sa kanya ang napakaraming bola upang sabay-sabay niya itong pasabugin sa pamamagitan ng earth barrier sa command ng kanyang paa at sabay unleash ng mga wind slashes para sanggahin ng mga fireball na nasa harapan niya. Napangiti lamang si Lucas at sobra siyang nasisihang makita na parang sumasayaw si Arthur sa tindi daw ng kapangyarihan niya, habang ang ating bida ay kalmado pa rin na seryosong iniiwasan bawat bola na umaatake towards sa kanya. Kaya napawikan na lamang itong si Selvi. Okay ka lang papa? Nasagot naman ni Arthur, ayos lang naman ako. At tinanong niya kung kumusta naman ang iba. Wika ni Selvi na ang mama niya ang nananalo sa laban against Curtis at si Claire naman ang nananalo against sa masungit na si Cleve. Kaya kaagad na pakopya si Arthur at gusto niyang sabihin kaagad ni Selvi kapag may kakaibang nangyayari. Tumakbo ng mabilis ang ating bida habang hinahabol ng atake ni Lucas at napansin ni Arthur na hindi lang gumagawa si Lucas ng flame barrier sa paligid nila kundi lumikha din ito ng sarili niyang barrier. Kaya hindi makapaniwala si Arthur na mas lalong lumawak ang mana pool ni Lucas compare nung isa pa itong adventurer. Biglang gumawa si Arthur na mabilisang pagdash towards Lucas upang makalapit at makapag-create ng close combat fight. Ngunit napangiti lamang si Lucas na lumikha ng malawak na apoy sa harap niya kaya walang magawa si Arthur kundi umatras muna. Napamura na lamang ang ating bida dahil kung wala ang fire or water attribute mana, wala siyang magagawa laban sa apoy na to at ang kanyang mana pool ay hindi makakapag-keep up sa ganito kalawak na kapangyarihan. Umatras muna si Arthur at gamit ang earth attribute, patuloy niya itong ginagamit pananggalang sa mga maliliit na bolang apoy habang gumagawa siya ng mga acrobatic moves. Napatawan na lamang si Lucas dahil masaya daw siyang hindi siya nakasali sa disciplinary committee dahil kung nagkataong sila ay magkasama sa iisang team ay talagang titigil siya sa pag-aaral dahil ayaw niyang makasama ang isang incompetent na mage. Habang si Arthur ay patuloy pa rin sa kanyang ginagamit ang Earth and Wind attribute upang makaiwas sa napakaraming apoy na humahabol sa kanya at talagang nag-iisip ng paraan kung paano niya ito masasabayan dahil hindi naman niya kayang mag-conjure ng wind spell na sobrang lawak para labanan ang mga apoy na to. Sinangga ni Arthur ang isang apoy na papunta sa kanya gamit ang wind attribute na nasa kanyang kamay. Ngunit sa lawak ng apoy, sumabog lang ito at tumalsik sa braso niya. Kaya dali-daling ginamit ni Arthur ang espada at kinuha ang kamay niya. Muling nagpakawala ng mga slashes si Arthur upang salagin ang mga apoy at gamit ang bato na pinatungan niya, ito ay kanyang sinipa na may kasamang hangin ngunit madali lang itong pinasabog ni Lucas. Napa-serious mode ang ating bida at sinabi sa sarili, Arthur, mag-isip ka, mag-focus ka sa apoy. Inisip ng maigi ni Arthur na ang wind magic ay simply pushing and pulling and manipulate the air in order to achieve the desired effects. Kung kaya't dito naisip ng ating bida na what if mamanipulahin niya ang mga air particles mismo. So ibig sabihin, kaya niyang alisin ang mismong bagay na nagpapanatili sa apoy para magliyab, which is ang oxygen. Umatake na naman si Lucas ng napakalakas na apoy at buti na lang naiwasan kaagad ni Arthur sa pamamagitan ng pag-slightly wave by pushing sa bato na kinontrol niya. Punong-puno na ng pawis si Arthur habang tinititigan si Lucas sa loob ng kanyang barrier at ito nga ay napatawan na napasabing ganyan mo ba tinalo ang professor na yon sa pamamagitan ng pagtakbo sabay unleash na naman ng matinding apoy towards Arthur. Lumikha ulit ng earth barrier si Arthur para labanan ang atake ni Lucas. Ngunit masyado itong malakas kaya tumalsik ang ating bida. Subalit ito na pala ang simula para simulan ng kanyang pinaplano. Ngunit napaisip rin siya kung kaya ba niyang manipulahin ng mga air particles ng mabilis para patayin ng apoy bago ito tumama sa balat niya. At higit pa ron kung makakahinga pa kaya siya. Kaya sinabi na lamang ni Arthur sa sarili na mukhang ito ata ang dahilan kung bakit siya pumasok sa paaralan, hindi ba? At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!